Ganito din ba ang problema mo? Hindi ka nakakapasok sa iyong SSS online account dahil na-lock ang account mo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung bakit nalalock ang SSS online account natin. So bali ganito po yan. So paglagay ninyo ng user ID at password, then pag-click ninyo ng sign in at ganito yung lumalabas, invalid user ID and password, ibig sabihin yan, mali po yung password or user ID na nilagay ninyo. So iwasan nyo pong ulitin ng ulitin kapag ganyan. Kasi kung mali palagi yung nilalagay ninyo, lalo na yung password yung mali at invalid user ID and password yung nakalagay, 3 beses lang na ganyan, malalock po kaagad yung account ninyo. So advice ko sa inyo, kung hindi kayo sigurado sa password na nilagay ninyo or kung nakalimutan ninyo, itry nyo 1 or 2 beses. Kung hindi talaga pumasok, huwag na kayong mag-try ulit. So kinabukasan or mga ilang oras palipasin nyo bago kayo maglagay ulit ng user ID at password dito, then sign in kayo para hindi po malock yung account ninyo. Pero kung pagka-click niyo ng sign in at hindi na invalid yung nakalagay, your account is locked na. So ibig sabihin kahit anong gawin ninyo, na-lock na talaga yung account ninyo. Pero may paraan pa para i-unlock yan at ituturo ko sa inyo ang mga paraan na yan ngayon. Yes po, maraming paraan para ma-unlock yan. So ngayon ituturo ko sa inyo ang 2 paraan kung paano ma-unlock yung SSS online account natin na na-lock. So dito i-click na lang natin itong forgot password. At pagkatapos dito, pumili kayo kung member or employer. Pero sa video na to, ituturo ko sa inyo ay member. Kaya ito yung i-click natin. At pagkatapos dito, may pagpipilian kayo. So ito na yung sinasabi kong 2 paraan. So pwede kayong pumili kung multi-factor authentication or security questions. So unahin na natin itong multi-factor authentication. So kung hindi tayo makakapasok dito, balikan natin itong security questions. So sa ngayon, i-click lang muna natin itong multi-factor authentication. At kung na-click nyo na, i-click nyo na lang po itong next na nandito sa baba. And then dito na kayo sa paglalagay ng CRN or SSS number. So pwedeng CRN number or SSS number. So kung nakalimutan nyo yung SSS number, pwedeng CRN number. So makikita nyo po yung CRN number sa inyong UMID ID card. So i-check nyo na lang po dyan. So ulitin ko, pwedeng SSS number or CRN number. Hindi po pwedeng magkasabay yung 2. Pili lang po kayo ng isa. At kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click ang proceed. At pagkatapos may makikita kayong ganito sa baba, choose authentication. So i-click nyo na lang po ito dito. So makikita nyo po dito, one-time PIN through SMS. So sa akin ito lang yung nakalagay kasi dati meron niyang one-time PIN through email address. So sa ngayon wala nang nakalagay kaya one-time PIN na lang yung nandito. At yung iba kung nakaset up kayo ng TOTP or time-based one-time password, meron din kayong makikitang one-time PIN through TOTP dyan. Pero sa akin ito lang yung lumabas kaya ito lang yung i-click natin. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So may timer dito na 5 minutes. So dapat nalagay nyo na po yung OTP within 5 minutes kasi mag-expire po yon. So bali ganito po yung text na marireceive natin galing kay SSS OTP. So merong nakalagay dito na code na 851064. So ito po yung ilalagay natin dito. So kung okay na at nalagay na, pwede na po nating i-click itong proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa forgot user ID and password. So kung nakikita ninyo, meron ng user ID dito. Tapos yung password, kailangan nyong ilagay yung new password at confirm password ninyo. So dapat magkatulad yung new password at confirm password na ilalagay ninyo. So ang password daw na ilalagay ninyo dapat minimum of 8 characters. Tapos maximum niya is 20 characters. So dapat merong isang maliit na letra, isang malaking letra, may number at dapat merong special character. So ano-ano ba yung mga special character? Pwede pong asterisk, number sign, underscore ganyan,
O depende na yan kung ano yung special character na ilalagay ninyo. So kayo nang bahalang maglagay ng password, make sure na madali nyo lang matandaan. And dapat hindi bababa sa 8 characters yung ilalagay ninyo. So dapat ganito yung makikita ninyo, dapat may check na itong new password at itong new confirmed password. So kung nagkulay pula po yan, so hindi po magkatugma or may mali po sa nilagay ninyo or may kulang. So dapat kulay green siya, then may check na po. So kung okay na yan, pwede nyo na pong i-click itong submit. And then may makikita kayong ganito na sure ba daw kayo na i-change yung password ninyo. So kung okay na, i-click nyo na lang po itong yes. And then may makikita na po kayong ganito, your password has been updated successfully. So successful na, so pwede na kayong mag-login gamit yung bagong password ninyo. So i-click nyo na lang po itong back to login. So dito ilagay nyo na lang po yung user ID and password ninyo. At ma-unlock nyo na po yung SSS online account ninyo. And for example guys, hindi nyo na mabuksan or magamit itong multi-factor authentication kasi hindi nyo na alam yung email address niyo or hindi nyo na nabubuksan. Tapos yung cellphone number na nakaregister sa inyong SSS online account ay hindi nyo nagamit or nawala na sa inyo, so wala na kayong OTP na marireceive. So dito tayo sa pangalawang paraan, itong security questions. So ano ba ito? So bali kung nakagawa kayo ng SSS online account dati tapos nakagawa kayo ng security questions, ito po yung mga tanong na dapat ninyong lagyan ng sagot. So kung naka-fill up kayo nito noon at natatandaan nyo pa yung mga sagot sa tanong na pinili niyo, pwede nyo pong i-click itong security questions. So pagka-click natin yan, pwede na po natin i-click itong next. At pagkatapos dito, ilagay nyo na lang po yung SSS number or CRN number ninyo. So pumili lang kayo ng isang ilalagay dyan. So kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong search. At pagkatapos dito, makikita nyo po yung tanong sa security questions na pinili ninyo noon. So dito, kailangan nyo yung ilagay yung sagot na nilagay ninyo noon. Kung natatandaan nyo pa, ilagay nyo na lang po dito. So for example, nalagay nyo na kagaya niyan, Dev tutorial yung nilagay ko. Example lang po yan. So dito, pwede nyo na pong i-click itong proceed. And then kung may makikita kayong ganito na kulay pula na hindi daw nagmatch yung questions at yung answer sa record ninyo, so ibig sabihin mali po yung sagot na nilagay ninyo. So pwede nyo pong ulitin ng ulitin hanggang sa matama yung sagot na ilalagay ninyo. At kung tama naman yung sagot na nilagay ninyo, automatic na mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng new password at confirm password. So dapat magkatulad yung ilalagay na new password at confirmed password ninyo. So dapat 8 to 20 characters yung ilalagay ninyo. So dapat may letra, so may maliit na letra, malaking letra, may number, tapos dapat merong special character. So dapat po hindi magkaganito magkulay pula yung pagkakalagay ninyo. So dapat ganito yung makikita ninyo, may kulay green tapos may mga check dito sa gilid. So kung ganyan, okay na po yung password na ginawa ninyo at magkatulad na yung new password at confirmed password. So pwede nyo na pong i-click itong submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito kung gusto nyo ba daw i-change yung password ninyo. So i-click nyo na lang po itong yes. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-change ninyo ng password. So, pwede po tayong mag-login. So, i-click na lang po natin itong back to login. So, dito ilagay nyo na lang po yung user ID at bagong password na ginawa ninyo. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong sign in. At pagkatapos may makikita kayong ganito na one-time pin through SMS. So, para makareceive ng OTP, i-click nyo na lang po itong get PIN. At pagkatapos dito, ilagay nyo na lang po yung OTP na marireceive ninyo. So bali ganito po yung OTP na marireceive ninyo, tapos yung OTP na nandyan, ilagay nyo na lang po dito. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong login. At ganun lang kadali, makakapasok na kayo ulit sa inyong SSS online account.